والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله. Tuloy natin yung pagbabasa ng libro, Ang Sakit at Lunas ni Ibn al-Qayyim rahimahullah. عقد ابن القيم في هذا الكتاب قال: فصل من آثار المعاصي. Okay. Ibinilang o kasama, nilakip ng may akda sa librong ito ang chapter na epekto. Ang title, epekto ng mga pagsuway o mga kasalanan. طيب كثير من أهل العلم يقول عن هذا الفصل لم يعقد أي عالم من علماء المسلمين فصل مثل هذا الفصل. Sinasabi ng maraming mga ulama na marami daw sa mga ulama na hindi ibinilang ang ganitong title ng chapter. طيب كل العلماء يثنون على هذا الفصل. Kaya nga naman lahat ng mga ulama para bang pinupuri nila ang chapter na ito. طيب أول أثر من آثار الذنوب والمعاصي يا إخوان قال: شوفوا يا إخوان، كل مرض له آثار. Okay, yung una daw na epekto ng mga kasalanan at mga pagsuway at nilinaw ng may akda na bawat kasalanan ay mayroon siyang epekto. مثلا ارتفاع درجة الحرارة. Okay, kagaya sa mga sakit, mayroong dahilan yun. Halimbawa, yung pagtaas ng init. من آثارها الصداع. Okay, yung pagtaas ng init, ito daw ang kabilang sa epekto nito. Kabilang sa epekto nito ay ang sakit ng ulo. آلام في المفاصل. Halimbawa, yung mga sakit kunyari sa mga kasuan natin. Kasuan, yung mga joints. فكذلك الذنوب يا أخوان. Gayon din naman ang mga kasalanan. Mayroong epekto. أول أثر من آثار المعاصي التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله قال: حرمان العلم. Ang unang epekto daw ng mga kasalanan at pagsuway, yung pagkakaitan tayo ng kaalaman. طيب قال: فإن العلم نور يقذفه الله في القلب. Sapagkat sabi niya ang kaalaman ay ilaw na inilalagay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ating sa puso. والمعصية تطفئ ذلك النور. At ang pagsuway at kasalanan, ito yung pumapatay sa liwanag na ito. طيب الله عز وجل يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. Okay, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, gayon din naman ikinasi namin sa iyo ang isang roh mula sa amin. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. Dating hindi ka nakakaalam kung ano ang aklat ni ang iman o pananampalataya. ولكن جعلناه نورا. Supalit ginawa namin itong ilaw. نهدي به. Na kung saan gagabay kami sa pamamagitan ng ilaw na ito. من نشاء من عبادنا. Sa sinumang nais namin sa aming mga lingkod. طيب وقال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه. Sinabi din ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi ba sila'y dating mga patay at binuhay namin sila. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. Naglagay kami sa kanya, sa dating patay na ito, ng ilaw na kung saan lumalakad siya sa pamamagitan ng ilaw na ito. طيب فلذلك هذا العلم نور. Kaya ang kaalamang ito ay ilaw. والمعصية ظلمة. At samantalang ang pagsuway at kasalanan ay kadiliman. فظلمة المعصية تطفئ نور العلم. At ang kadiliman ng mga pagsuway na ito yung pumapatay sa ilaw ng kaalaman. وهذا كان متقرر يا أخوان عند العلماء. At ang bagay na ito ay karaniwan sa mga ulama. طيب Sinasabi nila. ولما جلس الإمام الشافعي رحمه الله عند مالك. Si Imam Shafi'i,
kasi naging estudyante siya ni Imam Malik. أعجب بما يملك الإمام الشافعي من فقه وذكاء وفطنة. Si Imam Malik, masyado niyang natuwa o nagustuhan niya ang masyado siyang namangha sa kaalaman, lakas ng ang katalinuhan ni Imam Ash-Shafi'i. فقال له الإمام مالك Sinabi sa kanya ni Imam Malik, إني أرى الله قد ألقى على قلبك نور. sabi ni Imam Malik kay Imam Shafi'i, nakikita ko na si Allah subhanahu wa ta'ala ay pumukol sa puso mo ng ilaw. Ibig sabihin, naglagay ng ilaw. فلا تطفئه بظلمة المعصية. Kaya, sabi niya, huwag mo itong patayin sa pamagitan ng pagsagawa ng kadiliman ng pagsuway at kasalanan. طيب وقال كذلك الإمام الشافعي Ganyan din naman, sinabi ni Imam Ash-Shafi'i, شكوت إلى وكيع من علماء السلف. okay, sabi niya, nagreklamo daw, nagdaing siya kay Al-Waqi'. Si Waqi', isa siya sa mga ulama ng salaf. شكوت إلى وكيع سوء حفظي. Ako ay nagdaing kay Al-Waqi' sa kahinaan ng aking memorya. فأرشدني إلى ترك المعاصي. Iginabay niya ako na iwanan ko ang pagsuway. وقال اعلم بأن العلم فضل. At sinabi niya, dapat mong malaman na ang kaalaman ay kabutihang loob ni Allah. وفضل الله لا يؤتيه عاصي. At ang kabutihang loob na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya ibinibigay sa isang suwail o sumusuway. وفضل العلم يا أخوان لا يخفى على أحد منكم. At ang kabutihang loob o kahigtan o kabutihan ng kaalaman, hindi ito lingid sa ating lahat. فقد يحرم العبد هذا كله بسبب الذنوب والمعاصي. At maaring ang isang Muslim ay pagkakaitan ng kagandahang loob na ito ng kaalaman dahil sa kasalanan. طيب قال أهل العلم قد يحرم العلم ابتداء. Sinasabi ng mga maaalam na maaaring ipagkait ang kaalaman bilang simula. يعني لا يوفق أصلا إلى طلب العلم. Ibig sabihin daw na maaaring hindi siya maigagabay sa paraan ng pagsisimula man lang ng pagsasaliksik ng kaalaman. وقد يوفق إلى بداية طلب العلم. O maaaring sa simula na igabay siya sa pagsasaliksik ng kaalaman. ثم يبدأ بالمعاصي. Ngayon magsisimula siya sa paggawa ng mga kasalanan. فيسوء فهمه وحفظه. Dahil doon, maaaring malilihis, mapapasama ang kanyang pagkakaunawa sa kaalaman sa pag-aaral. والحاصل يا إخوان أن حرمان العلم من أثر المعاصي. Kaya naman, ang mapagkaitan ng kaalaman, ito ay kabilang sa epekto ng mga kasalanan. طيب الجملة التي نريد أن نترجمها نقول itong pangungusap na dapat nating i-translate, pansinin ninyo, take note. واحد حرمان العلم. Una, ang pagkakait ng kaalaman. طيب فإن العلم نور يقذفه الله في القلب. Sapagkat ang kaalaman ay ilaw na inilalagay ni Allah sa puso. والمعصية تطفئ ذلك النور. At ang kasalanan naman, ito yung pumapatay sa ilaw. طيب هذا أول أثر. ثاني أثر قال Okay. Ito yung unang epekto, at ito yung unang dapat ninyong i-translate. Dito tayo sa pangalawa na. قال حرمان الرزق. Okay, yung pangalawa, yung pagkakait ng kabuhayan o biyaya. قد يرزق الله العبد العاصي ولكن لا يبارك له في الرزق. Maring biyayaan o bigyan ng kabuhayan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang isang
ang isang suwahil o pasaway, pero hindi niya ito pagpapalain, hindi niya bibigyan ng baraka. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, tunay ng isang alipin لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه ay tiyak na pagkakagitan ni Allah ng kaalaman dahil sa kasalanang kaniyang ginagawa. واستدل الإمام ابن القيم رحمه الله بدليل آخر At sumipi din siya sa isa pang dalil, isa pang batayan. قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Ang sinipi niya, ang sinumang nangingilag magkasala kay Allah, kanya itong binibiyaan. ويرزقه من حيث لا يحتسب. Ang sinumang nangingilag magkasala kay Allah, siya ay naglalagay ng malalabasan. Ibig sabihin, malalabasan sa anumang mga kahirapan. At kanya itong binibiyaan sa paraang hindi niya nalalaman. فتقوى الله تجلب الرزق. Kaya sa pamamagitan ng takwa, ang sinabi natin kanina, takwa, yung pangingilag magkasala kay Allah, ito ang humahatak ng biyaya. وترك التقوى At ang pag-iiwan sa takwa والانغماس في الذنوب at ang pagkalunod sa mga kasalanan, مجلبة للفقر. ito naman ngayon ang naghihila sa tao patungo sa kahirapan. طيب ثاني أثر الذي نريد أن نترجمه نكتب اثنين. Yung pangalawang epekto ng kasalanan na dapat nating i-translate, قال حرمان الرزق. ang pagkakait ng kabuhayan o biyaya. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Kasi sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, إن العبد na tunay na ang isang alipin, لا يحرم الرزق tiyak na pagkakaitan ng kabuhayan o biyaya بالذنب يصيبه. dahil sa kasalanang kanyang ginagawa. طيب خلاص هذا اللي نريد أن نترجمه. Okay, yan ang dapat daw nating i-translate. Alhamdulillah, ni-record nyo naman. Na-translate naman sa inyong cellphone. Huwag nyo nang i-review, tapos sa kanyo i-translate. هنا الله عز وجل يقول والسابقون السابقون لم يسبقكم أحد إلى هذه الترجمة. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga nangunguna, ibig sabihin ng mga nag-uunahan, na kung saan wala pang nakauna patungkol sa ating tapaksa na ito na nag-translate. Di ko lang kung alam ang libro na ito kung na-translate sa English, di ko alam. طيب لما تترجم هذا الكتاب ولو بالإنجليزية؟ لا كان مترجم بالإنجليزي كان. Kung na-translate siya sa English, siguro pa kaya nating mahanap sa internet. يا اخوان اي واحد يكتب اثر الذنوب هو المعاصي فالنت على طول يطلع له هذا الكتاب الجواب الكافي. Kung tanongin daw natin si Sheikh Google sa internet, okay, yung epekto ng mga kasalanan at pagsuway, epekto ng mga kasalanan, kaso lang Arabic. Kaso kung Tagalog ang ating kuwan, siguro sa English. Siguro i-search lang ninyo, epekto ng mga kasalanan at pagsuway, lalabas ang libro. Hindi, piliin niyo yung libro na sinulat ni Ibnul Qayyim rahimahullah. Kasi maraming lalabas yan. Yung libro mismo niya, maraming mga librong lalabas yan na sinulat ng iba pang mga ulama. طيب الأثر الثالث وحشة يجدها العبد. ما هي الوحشة؟ الوحشة هو البعد وعدم الأنس. نعم. يحس نفسه بعيد عن الشخص وما يأنس بمجالسته. كأنه منعزل نعم. ولا يأنس بمجالسة هذا الرجل مثلا. طيب. Okay, yung pangatlong epekto daw ng mga kasalanan at mga pagsuway, yung
yung parang yung feeling natin na tayo ay parang malayo sa iba pa, para bang napapag-isa tayo. Well po, kung anong lingwahe pwede natin gamitin doon. Alam niyo yung taong namumuhay mag-isa, na walang kakasalamuha, parang may sariling mundo. Oh, parang sarili nating, bago nating lingwahe yun, ano? May sariling mundo na. قال وحشة يجدها العاصي بينه في قلبه وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله. Okay. Ang epekto, isa daw sa epekto ng mga kasalanan at pagsuway, yung nararamdaman ng isang aliping makasalanan na ito't pasaway, na para bang, sabi ni Brad, mayroon siyang sariling mundo na pag-isa siya at malayo siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. قال بينه وبين الله لا توازيها ولا تقارنها لذة معنى أصلا الموازاة لا تساويها نعم لذة أصلا. جلائد. طيب قال وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله لا توازيها ولا تقاربها لذة أصلا، ما تتساوى معها ولا تقرب منها، تكون قريبة منها. هذه الوحشة لا تساوي لذة المعصية. يعني الإنسان يتلذذ يتلذذ بالمعصية نعم. لكن في مقابلها تجد وحشة. نعم. هذه المعصية لا تقارب هذه الوحشة ولا تساويها. يعني ارتكب معصيا والمعصية شيء يسير. نعم. أمام هذه اللذة اللي هي الأنس بالله عز وجل Okay, ulitin ko mga kapatid, ang pangatlong ito na epekto, yung pakiramdam ng isang alipin na siya ay parang mapag-isa na malayo sa kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ang pakiramdam niya na ito na malayo sa kay Allah subhanahu wa ta'ala, na para bang sabi ni Brad, mayroon siyang sariling mundo, malayo siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pakiramdam na ito, hindi siya maipapantay. Ibig sabihin, napakalaki niya. Napakadakila. Napakalaki. Kumpara doon sa konting kaligayahan niya na nakamit dahil sa mga pagsuway. Ibig sabihin, napakakunti lamang ang pagsuway na ginawa niya. Ang resulta ay napakalaking pakiramdam na siya ay malayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. طيب يا اخوان اعلموا ان اللذة ثلاث. Okay. Ladat ماذا؟ Ano mahalaga? Ang tamis daw o ang sarap. لذة تعقبها حسرة. Tatlo. أول شيء لذة تأتي بعدها حسرة. Okay. Yung tatlong uri ng sarap. Una, yung sarap na susunod dito ay ang pagsisisi. طيب وهذه لذة المعصية. At ito yung sarap daw ng pagsuway. Sarap ng pagsuway na ang resulta nito pagkatapos mo magawa ay pagsisisi. ولذة لا يعقبها شيء وهي اللذة المباحة. Tapos yung pangalawang sarap na wala siyang epekto. At ito yung sarap na ginagawa natin sa mga bagay na ipinahihintulot. ولذة تعقبها لذة. Tapos, pangatlo, yung sarap na mayroong resulta na karagdagan pang sarap. وهي لذة الطاعة. At ito yung sarap ng pagtalima sa mga utos ni Allah, na kung saan mayroon pang resulta na karagdagang sarap. شوف يا اخوان، الواحد لما يصلي الفجر جماعة ويبقى في مصلاه يذكر الله عز وجل ويذكر أذكار الصباح، يخرج من المسجد وهو منشرح الصدر. لذة الطاعة عقبتها لذة انشراح في الصدر. Kagaya halimbawa sa nagsala ng Salatul Fajr kasama sa jama'a, na kung saan pagkatapos niyang magsala
Pagkatapos niyang magsala, ang pakiramdam niya, yung panatag, saya, dahil sa nagawa niya ang isang ibada. Ito yung sarap. Sarap ng pagtalima na ang resulta ay mayroon pang sarap pagkatapos nito. طيب وكذلك المعصية دائما تعقبها سبحان الله حسرة. Kaya yung mga kasalanang ating nagagawa, habang ginagawa natin, mayroon tayong sarap na nararamdaman, ligaya, pero ang resulta nito ay pagsisisi. طيب ثلاثة الذي نريد أن نترجم ثلاثة. Okay, ito yung pangatlo mga kapatid, mahalagang punto na dapat nating isalin. وحشة يجدها العاصي. Yung pakiramdam na may sariling mundo. Sa lingwahe ni Brad, di ko alam kung ano pipiliin yung salita. في قلبه. Okay, yung pakiramdam na may sariling mundo sa puso ng isang alipin ni Allah. بينه وبين الله. Na kung saan ito yung namagitan sa Kanya at kay Allah. Ibig sabihin, malayo sa kay Allah. Sa pakiramdam niya ito na. عيدها. وحشة يجدها العاصي. Okay. Yung pakiramdam na siya ay nag-iisa dahil sa kasalanan. في قلبه. Okay. Na kung saan ito ay nasa puso niya. بينه وبين الله. Okay. Sa pagitan niya at saka ni Allah. هذا والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على. Okay, mga kapatid, yung pangatlo ha, di ko alam kung ano ang magandang lingwahe na gagamitin. Kayo nang bahala. Pangatlong epekto, yung epekto ng kasalanan, yung pakiramdam na natin na tayo ay mapag-isa na malayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, yun ay naramdaman natin sa ating mga puso. ما شوف جبريل عندك إن شاء الله. Si Jibril daw ang in charge sa tatlong